Nagsimula lahat ng rason kung bakit nasira ang buhay ko sa pamilya ko at sa tao sa paligid at sa mga tao na sa paligid ko. Lumaki akong may malaki at buong pamilya. Pero simula ba nung nagkaisip ako, lagi akong nagtatanong ng bakit hindi ko maramdaman sila ang pamilya ko. Bakit? Ginawa ko ang lahat ng gusto nilang gawin ko. Hindi ko pa rin maramdamang na-appreciate nila yung mga ginagawa ko. Nung makatunggaw ako ng high school, sinabi ko sa sarili ko, magpapakilala ako sa buong school at magiging sikat ako. Para maging proud na sa akin ng pamilya ko at ma-appreciate nila ang mga ginagawa ko. Nung senior na ako, tuwang-tuwa ako dahil sikat ako sa school. Kawa namang handsome, Sanox! Cultural Affairs President, Computer Department Secretary, Discipline President, and rank 13 sa 132 students na graduate. Sigurado, ma-appreciate na rin nila ako. Ngunit nung ako graduate, walang namang negative sa akin sa entablado. Kahit pagbati ng congratulations, wala akong narinig sa kanya. Ang ina ko lang kasama kong wakyat sa stage, pero wala din akong naramdamang masaya siya sa mga achievements ko. Ang sakit-sakit. Sabi ko, ginawa ko naman lahat, pero bakit wala pa rin ako maramdamang na appreciation sa kanila. Nung nag-college ako, tinanong ako ng tama ko kung anong gusto kong course. Ang sabi ko, culinary arts po. Pero ako gusto ko bachelor 4 years. Pinaganap nila ako ng school na mag-offer ng bachelor course ng culinary. At nung nakahanap na ako at nakapasa na po ako ng entrance exam, bigla na lang po akong pina-enroll sa course na gusto ko rin naman, pero ang sakit-sakit kasi pinaasa nila ako. Akala ko ba naman magiging masaya ko sa pagpili ko kung magagawa ko ang sarili kong desisyon. Galit na galit ako sa kanila noon. Halos lumayas na po ako. At nung nagsimula na ang college life ko, ang dami kong nakilalang taong nanggaling sa iba't ibang kultura at pamilya. Nung nakasama ko sila, bihira akong makipag-usap sa pamilya ko. Dahil mga bago kong kaibigan, tanggap nila at na-appreciate nila ako, kahit mga bagay na mali. 15 years old pa lang ako, umiinom, pa-disco-disco, yung bagong bae, at nang-agriyado na ako ng ibang tao. Ang saya-saya ko noon, habang hindi ko alam, unti-unti ko na parang sinisira ang buhay ko. Ginawa ko po lahat ng yun, hanggang sa niyaya ko ni tita, sumama dito sa Olongapo. Kahit isang linggo lang. Noong ikalawang araw ko dito, araw ng Sabado, sabi ko, boring. Di ba araw na ako dito, wala pa rin akong friends. Friends na makakasama ko sa kalokohan at bisyo. Nung dumating ang linggo, plano kong gumala sa SM. Nang mag-isa, at bigla akong niyaya ni tita sa church. Sabi ko sa sarili ko, naku, church, boring doon. Pero sumama pa rin ako. Nung nasa church na ako, nakilala ko si Kuya John Ray. Sabi ko sa isip ko, ano ba naman to? Akala ko nga naman magiging kaibigan ko. Masyadong maka-Diyos. Pero hindi ko alam na yun na pala ang magiging turning point ng buhay ko. Kinuha ni Kuya John Ray ang number ko. Without verse, without next, free encounter, at may nakalabes,
sinawahan ako sa encounter. Dito ko nakilala ang Diyos ng mas malalim at nakilala din ang sarili ko. Dito nag-decide akong magbago. Halos ayaw ko pong umuwi ng Pangasinan. Pero alam kong kailangan kong umuwi dahil ako ang gagamitin ni Lord para iwi ng buong angkan ko. Iwi ng buong angkan ko doon at mga kaibigan ko. I know that God will use me to win souls and make disciples. And will encourage every believer a leader of leaders. Nagpapasalamat po ako kay Tita, tsaka kay Tito, na nagdala sa akin dito, at kay Kuya John Ray, na nagtyaga sa akin. Dahil sa kanila, nakilala ko ang Diyos. Gusto ko malaman yun. Thank you for the happiness you gave me. For the time you spent with me. For the friendship and love you promised me. And when the time comes that destiny will not allow us. That destiny will not allow us to share happy moments together. This will assure you. You work as a good cell leader, a friend, a tita, a tito, will always be a part of the reason why I'm standing my life now. It will always be worth it to be with someone who knows your worth. Ako po si Jemel Lopez, an IT student. Isingat daw ng past, riniformat ang buhay at muli nag-i-start. A future campus harvester, and I will be a light of the world.